Makikita dito na nahihirapan ang babae na isara ang pinto. Sobrang lakas kasi ng hangin sa labas. Para tuloy silang nakasakay sa isang tumatakbong tren. Ito ay karaniwang eksena sa Antarctica, ang pinakamahangin na kontinente sa mundo. Ang highest wind speed na naitala dito ay 327 kilometers per hour. Mas malakas pa sa hangin ng pinakamalakas na kategory ng isang bagyo. Tingnan nyo, hindi na makita ang paligid sa sobrang puti. Kailangan pang humawak sa lubid para hindi tangayin ng hangin at makapunta sa ibang building. At sa sobrang hangin at lamig, ilang segundo lang ay tumigas na ang basang damit, pati rin ang tuwalyang ito. Ito naman ang mangyayari kapag magbubuhos ka ng beer or coke sa labas. Nag-aalangan naman si Kuya na lumabas dahil sa tunog pa lang ng hangin ay tiyak na siya'y liliparin. At alam nyo ba, sa South Pole, isang sunrise at isang sunset lang ang nangyayari bawat taon. Ibig sabihin, sa loob ng ilang buwan ay 24 hours na nakasikat ang araw at may mga buwan din na walang liwanag at puro kadiliman lang. Para marating ang Antarctica, pwedeng sumakay ng eroplano o di kaya ay tawirin ang karagatan na kinatatakutan ng marami, ang Drake Passage, isa sa pinakadelikadong ocean crossing sa mundo. Grabe kasi ang alon dito. Sa sobrang lakas ng alon, pumasok na ang tubig sa barko at sinira ang mga gamit. Ang Antarctica ay panglima sa pinakamalaking kontinente in terms of total area. Halos kasing laki nito ang pinagsamang land area ng United States at Mexico. Kilala rin ito sa tawag na the White Continent. Halos lahat kasi ng lupain nito ay nababalot ng yelo na merong kapal na hanggang 4 kilometers. Kaya naman itinuturing ang Antarctica bilang pinakamalamig, pinakatuyo at pinakamahangin na kontinente o lugar sa mundo. Ang average temperature dito kapag winter ay nasa -50 to -60 degrees Celsius. Walang bansa ang nagmamay-ari sa Antarctica, kaya walang mga tao na permanenteng nakatira dito. Pero merong 12 nations na pumirma sa Antarctic Treaty, isang kasunduan para proteksyonan at pangasiwaan ang kontinente. May mga bansang nag-set up ng research bases o station dito para pag-aralan ang lugar, kaya merong mga research scientists ang tumitira dito. Kapag winter, nasa 1,000 na scientists ang namamalagi dito, samantalang nasa 5,000 naman tuwing summer. Ang napakalakas na hangin ng Antarctica ay tinatawag na katabatic. Ang mataas na polar plateau kasi na interior region ng Antarctica ay nababalot ng napakakapal na yelo, kaya ang hangin sa ibabaw nito ay palaging malamig. Ang malamig na hangin ay mas siksik o mabigat kung ikukumpara sa mainit-init na hangin, kaya naman ang malamig na hangin ay lumulubog. Dadaloy ito papunta sa mababang baybayin pero dadaan ito sa mga bundok at yelo, kaya nako-compress ito sa mga maliliit na space. Ang daloy nito ay mas lalakas at magre-resulta sa fast-flowing wind na tinatawag na katabatic. Pero hindi naman daw ito palaging malakas. Nangyayari lamang ang pinakamalalakas na katabatic winds tuwing winter at early mornings ng summer. At mas malakas ang katabatic wind sa mga baybayin ng Antarctica. Ang pinakamabilis na katabatic wind na naitala sa Guinness World Records ay 270 kilometers per hour. Nangyari ito sa Commonwealth Bay sa Antarctica noong 1912. Pero ayon naman sa Ice Cube Neutrino Observatory, ang highest wind speed na naitala sa Antarctica ay 327 kilometers per hour. Nangyari naman ito sa Dumont D'Urville Station noong 1972. Sa kabila ng harsh environment ng Antarctica, ay napakarami pa ring turista ang gustong maranasan ang kanyang mala out of this world na ganda. Kayo mga ka-awesome, sino sa inyo ang nakapunta na ng Antarctica? Pa-share naman ng best photo nyo sa comment section. This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!